Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. At eto po mga kababayan, tayo po'y nagbabalik upang magbigay ng ating opinion at reaksyon dito po sa mga maiinit na balita at issue lalo na sa mundo ng politika sa ating bansang Pilipinas. Pero bago po tayo magpatuloy mga kababayan at kaibigan, tayo po'y magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos. Doon po sa mga pumupunta sa ating mga video premieres, nagsishare ng kanilang blessings through super chat and super stickers. And super thanks sa mga nagre-replay ng ating video. May God bless you all. At hindi ko na po masagot lahat ng comments ninyo sa ating video na kung saan kayo po ay nagbibigay ng inyong mga magagandang opinion at reaction, no? Base po doon sa video inyong napanood. Kudos po lahat sa inyo and may God bless you all at patuloy pong umaangat ang ating subscribers, no? Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta at ganun din po sa ating mga naging kaibigan, no, sa ating channel dito sa social media. Maraming salamat po sa inyong lahat. And once again, God bless you all. So ang ating pong pag-uusapan mga kababayan ay ito pong prayer rallies, no? So alis muna tayo kay Senator Tambalina or Princess Tambalina, the big fat liar, kasi nakita ko po no? Nag-i-stalk din no? Stalker ako nung FB page ni Senator Tambalina. Nakita ko grandstanding na naman siya dun sa festival dyan sa Ilocos, yung Tan-Ok ba yun? Tan-Ok Festival. Tama nyo kung mali ako ha. So wala muna tayo kay Princess Tambalina, pero maya-maya kasi may nakita tayong article sa kanya Dito muna po tayo sa mga prayer rallies na gagawin ng mga opposition. There are two opposition right now sa aking opinion, no? Meron dito yung opposition led by the Prime Minister of Baal and the original opposition, the liberal parties o yung tinatawag nating mga dilawan. Pero actually yan, pare-pareho lang dilawan yan. Tingnan nyo si Prime Minister ni Baal, di ba? Dating dilawan yan. Hindi ko napapakita sa inyo ebidensya. Siguro nakita nyo na yan ng paulit-ulit. Alam nyo na galing yan sa dilawan, no? Ang nanay niyan, suportado ni Corazon Aquino. Kasi aktivista yan Di ba? Eto po, unahin natin yung prayer rally ng mga Dutertes dyan sa Cebu. Biruin nyo, from Davao to Cebu. Pumayag naman ng Cebu na doong gawin, no? At bakit sila nagprepare kumatilalamon ko? Excuse me. Bakit doon sila magpe-prayer rally, no? At totoo nga bang prayer rally yan? No? Naintindihan kaya nila yung tinatawag nilang prayer rally? Tapos itong si Prime Minister ni Baal at yung mga anak niya magsasalita ng hindi maganda sa gobyernong ito. Magsasalita ng hindi maganda sa leader ng gobyernong ito. No, bago natin i-expound pa yung prayer rally nila, no? Baka hindi nila naintindihan kung ano po yung ibig sabihin ng prayer rally. No, ginugol ko po yan. Disclaimer lang, hindi po ako theologian, no? Yung nag-aaral ng Biblia, hindi po ako pare, hindi po ako seminarista, no? Limited lang po ang kaalaman natin sa banal na kasulatan. Hindi po tayo magmamagaling dito pagdating sa aral ng Diyos, no? Pero sa ating pagsasaliksik dito, no? Sabi diyan, the prayer rally or sometimes called prayer meeting, ano bang purpose niyan? No? Sa prayer rally na yan o prayer meeting. It is, sabi diyan, a gathering of Christians to give praise, thanks, honor, and love to Jesus Christ as our Lord and Savior. It is a time we gather in community to praise God as one-to-one basis
as the Holy Spirit moves. So ayun po yan, no? Whether you say it prayer meeting, whether you say it as a prayer rally, the main goal is to glorify God who is in heaven. No? By what? Praying pray without ceasing. Sabi rin yan sa Bible. Umawit kayo ng pagpapahalaga sa Diyos. 'Di ba? To sing praise. Honor God with all your heart, soul, and mind. No? Wala kayong ibang gagawin diyan. Mag-aawitan lang kayo. Dadasal kayo. Para kayong yung, alam niyo sa Semana Santa, dun sa amin sa Gapo, yung tinatawag na yung nobina. Yan. May tawag kami dun, grotto. Maski na natutulog kami ng gabi, naririnig namin yan kasi may loudspeaker. Just to respect the belief, ayun na lang po yung namin. No? So yan ang gagawin sa mga prayer meeting and prayer rally. But iugnay natin yan dun sa Davao. Prayer rally ba yun? Kasi sabi nila prayer rally nila sa Davao. Pero ano nangyari? Anong ginawa ng mga Duterte? Di po ba? So yan, prayer rally. Ngayon, iugnay naman natin, hopefully, itong mga magpi-prayer rally ay ipagdadasal ang ating gobyerno. So eto mga kababayan hopefully, nung dinefine natin itong prayer rallies or prayer meeting kung ano ang ginagawa dyan, eto, idadagdag lang natin ito mula sa banal na kasulatan. Ito po yung aking Biblia. Babasa rin po tayo, may mga markings din po yan. No? Again, disclaimer, hindi po tayo aral sa Biblia, hindi po tayo pare, seminarista, ministro, no? Pero nagbabasa po tayo at nagsasaliksik. So, iuugnay lang natin itong mga talata na ito na galing sa banal na kasulatan. No? Dito po sa mga prayer nitong mga to. Dito po sa 1 Timothy chapter 2 verses 1 to, labo na mata ko. 1 to 4. O ayan. Ito niya. I urge then first of all that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all guidelines and holiness. This is good and please God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. So dito, sinasabi dito, no, instruction about prayer. 'Di ba? Sabi niya, kinakailangan kung magdadasal kayo, no, i-request ninyo lahat ng intercession ninyo and thanksgiving for everyone. Lahat. Including the kings and those all in authority. So hopefully, unahin natin yung prayer rally ng mga Duterte sa Cebu ay ipagdadasal talaga nila. Hindi po sila mamumulitika. Wala sanang politika na pag-uusapan dyan. Kakandidato ako. Si Marcos bangag, mag-resign ka na, tonto, pangit, wala kong 51 billion. Di ba yung mga sinambit nila, no? Noong Davao City, prayer rally nila. Hopefully sa Cebu, no? Nandiyan po yung Magellan's Cross sa Cebu City, no? Napunta po ako diyan, napunta ako, ang ganda-ganda, no? Hopefully, it's all about prayer lang. Giving thanks and honor, no, and praises to our Lord God Almighty who is in heaven. Okay? At dito, isasama rin natin ito mga kababayan, ito sana maintindihan maigi ng mga Duterte at mga burak supporter ng Duterte. Dito po sa 2 Peter chapter 2 verses 13 to 14. Dapat ginagawa nila ito Kasi ginawa natin ito kay Digong Ano po yun? Submit yourself for the Lord's sake for every authority instituted among men. Submit yourself sa mga authority instituted by men. For the Lord's sake. Sinasabihan na tayo.
isubmit natin, makipagtulungan tayo sa gobyerno. Di po ba? Kasi kung hindi tayo makikipagtulungan, so therefore we are violating one of the commandments of God, yung kautusan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, submit yourself to every authority for God's sake. Ba't hindi nyo magawa yan kayong mga Duterte? Tapos may prayer rally kayo. Ano gagawin ninyo? Sana naman natuto na kayo. Di po ba? Kasi ito po sabi sa balita ng The Freeman, one of the Philstar Global newspaper. Freeman, Cebu yan alam ko no? So binigyan natin kayo ng mga Bible passages. Dinefine natin sa inyo what is a prayer meeting or prayer rally. It's all about God. And God instructed us to submit ourselves to the authorities and given us an example how to pray. O lalong-lalo na, kunin yung example on how to pray, yung Matthew, yung the Lord's Prayer. Doon. Yung Our Father o Heart in Heaven. Di ba Lord's Prayer yan? There is an example on how to pray. But remember, when you pray, pray with all your heart, with all understanding. Baka mamaya yung prayer rally nyo dyan, merong masamang intention. Di po ba? Ginagamit nyo ang prayer rally to give your political views, para birahin ninyo ang mga political rival ninyo, para siraan ninyo ang mga kalaban ninyo sa politika. Is that really the aim and goal on the very first place of a prayer meeting or a prayer rally? Hindi. Di ba? Ito, meron na naman kayo. Sa Cebu, ayan po. Former President Duterte to attend prayer rally in Cebu sa February 25th. Ino-organisa na po nila yan. No? Alam ko, kitang-kita nyo naman yan. Ano pang sabi dyan? Based on announcement posted online, the prayer rally is meant to promote transparency, accountability, peace, and security in the country. It calls action against the maneuvers of the so-called People's Initiative. The very question of this People's Initiative is, hindi tinigil na nga yan Itinigil na. Since wala nang naimbestiga na nila sa Senado, why do you still have to do this? Di po ba? Natuloy ba? Hindi. Ngayon nga mga kababayan, naglabas na ng guidelines ang COMELEC at form para mag-withdraw sa pirma nila sa People's Initiative. Bakit takot na takot kayo sa People's Initiative? Isa naman niya sa pamamaraan para magkaroon ng amendments or revision sa ating Constitution. Nasa legal yan, nasa Constitution. Ano problema ninyo? Hindi naman napatunayan pa na merong illegal na bayaran, na bribery. Wala. So ano kinakatakot nyo? Why do you have to do a prayer rally? Ang sinasabi nyo pa, it's not about giving praise to God. Hindi. It's not about yung i-honor nyo ang Diyos. Hindi. Transparency, accountability, peace and security. Sa palagay nyo ba wala niyan sa bansa natin? Sa palagay nyo ba ini-ignore ito ng Marcos administration? How do you define transparency? Lahat. Ilabas. No? Lahat ng government transaction. Like the budgets. Like the procurements. No? Lahat ng business dealings ng gobyerno sa mga private entity, kung meron man sila, inilalabas. Accountability. Marami po. The government is accountable to all these mga, kung may corruption ang mga government officials, mga kawani ng gobyerno. Meron dyan. Mga kapulisan, may mga sinisibak. Nababalitaan ko po. Nasaan ang dyan? Nasaan yung sinasabi nyong walang accountability? Peace. Wala bang peace? When there is no peace, there is chaos. May chaos ba sa ating bansa? Wala naman. The only chaos that is I have seen right now ay kayo. Kayong mga Duterte supporters. You are the one creating chaos. For what? Tingnan nyo si Duterte at Alvarez. Nagbigay ng idea na magsisid ang Mindanao. So nagulantong tayo lahat. That's how you create chaos. By giving just an idea or a narrative. And those who are blinded by your blinded principle, maniniwala sa inyo yan. Kasi followers yan mga kulto yan
you will bring chaos. Di ba? Pagkagulo-gulo. Yan. Tapos yung Senado, kung ano-anong pinaggagawa. Di ba? Hearing ng hearing. Hindi ginagampanan ang tunay nilang mandato. Puro hearing. Ano na nangyayari? Wala naman nangyayaring in aid of legislation. Wala silang pinupunta sa ombudsman o sandigang bayan o sa korte. Wala. They're just wasting their time. They're wasting the taxpayers' money. Oh, that's how you create chaos. Because of the malicious intent of a certain group or a person. Di ba? Security. Wala ba tayong security? Wala. Baka kayo yun. Di ba? Kayo nga wala kayong posisyon sa issue ng West Philippine Sea. Kayong grupo nyong Duterte, wala eh. Di ba? Bakit? Nagkaroon ba ng nakarinig lang kayo ng bombahan sa yung MSU? And that's it? There's no security at all? Wala. Ay anong ginagawa ng OPAPRO, yung peace? Anong ginagawa ng NSC? Anong meron pala sa NTF-ELCAC? Those governing bodies that, deals with the terrorism, with the insurgents. Wala. So, ba't kayo nagganyan? Isa lang ang purpose ninyo. Chaos. Instability. Diba? Instability. You want to create a chaos para po mawindang ang Marcos administration. You are doing the same act nung panahon nung tatay ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Violence. Chaos. Ano pa? Welga dito, welga doon. Putukan dito, putukan doon. Kayo po ang gumagawa just to bring down this administration because of what? Anong gusto nung mangyari? Kayo ang mamamahala ulit? Di ba? Yan ba ang tamang kautusan ng binasa natin? Lalong-lalo na doon sa 2 Peter chapter 2 verses 13 to 14? O 1 Peter pala? Di ba? Submit yourselves to the authority for this is God's will, for God's sake. Ayun ang sabi. Di ba? Ipagdasal natin ang mga leaders ng ating bansa. Diyan ba ipagdadasal nyo ang Marcos administration? Nagabayan ng Holy Spirit for able to the Marcos administration to bring this country great again. Gamitin na natin yung slogan ni President Trump. Iba naman, hindi man MAGA. MPGA. Make Philippines great again? Ganon. Bagong Pilipinas. Ayun na lang pala, mas maganda. Bagong Pilipinas. Sorry naman po kay President Donald Trump. Di ba? So what's the really purpose of your rally? Just to exalt yourself. You will ask God a favor for this particular topic ninyo to promote TAPS, transparency, accountability, peace, and security. Hindi nyo nga sinabing order eh. Kumbaga, naging tapo. Kasi pag dinagyagan mo ng trapo. Di ba? Kayo akala nyo, maluloko nyo kami. Pataps-taps pa kayo eh. Gawin nyo ng trapo. Di ba? Transparency, respect, accountability, peace, and order. Trapo. Di ba? Di ba? May iba pa ba kayong meaning ng trapo? Ano? T as in tanga? Revenge? Angat? Ano pa? P as in pulpol? Ano yung O? Obob. Ano ba naman yung naisip natin? May prayer rally ang mga trapo. May mga prayer rally ang trapo sa Cebu ng February 25. Yung mga gustong umattend doon at maging maniwala sa mga trapo, di mga trapo kayo. Mga engot kayo.
Ayan ha, tandaan niyo yan ha mga kababayan. Ito, sa balita ng Inquirer.net, ito ang mas masakit mga kababayan. Tingnan nyo yan, di ba pataps-taps sila ha? Feeling nila sila lang ang magaling mamuno. Feeling nila sila ang tama. Mga trapo ang mga gago. Sa totoo lang, whoever organized this, you are delusional. You just want to matter. Nagpapapansin ka. Gusto mong mag-matter ka. Feeling mo kakatigan ka ng Diyos. Basahin mo yung sabi ni Samuel sa mga propeta ni Baal. Siguro alam nyo na istorya niyan, no? Yung sinasabi ko, di ba? Yung patagisan sila ng galing ng Diyos. Yung totoong buhay na Diyos. Si Samuel, sugo ng Diyos Ama yan, di ba? Nung sa Old Testament. Tapos may mga propeta ni Baal. Si Baal, walang buhay yan. Galit na galit nga ang Diyos dyan, People then are created a graven image. Doon pinagdadasal nila. Kung ano yung makita nilang, yung parang karakter sa kaulapan. Di ba minsan pagtingin natin sa ulap, uy, mukhang turtle. Uy, mukhang mukhang may angel. O gawa tayo ng image dyan. Ganun ang ginagawa nila. Or even sa mga, mga hayop. Ganyan, dinadasal nila kasi, sila mga matitigas ang ulo at their heart are hardened. Di ba? Ay nilang maniwala sa Diyos Ama na living God. Sabi nila, sige, pakontesan tayo. Mag-alay kayo sa inyong Panginoong Baal. Ako sa aking Panginoong Diyos. Dami nila. May gitsang-daan yata sila. Libo silang mga propeta ni Baal. Kwento ko lang sa inyo. Si Samuel, mag-isa lang siya. Saka yung mga Israelites. Yung mga sabi ni Samuel, sige, mauna na kayo. Magdasal kayo. Dasal kayo. Sabi, kasi, kumbaga, mga kababayan, yung susunugin yung alay, walang gagamiting apoy. Yun yung contest. Tama nyo kung mali ako sa kwento ko. Nako, sabi ni busan nyo pa ng gasolina yan, kerosene, sige. Baka isugo ni Baal ang apoy sa langit. Sabi niya, nananaghol yung mga propeta ni Baal. Wala. Hindi masunog yung kanilang alay. Nangyari, sabi ni Samuel, sumigaw pa kayo, lakasan nyo pa, baka hindi kayo nadidinig ni Baal. Inasar-asar niya. Nung wala talaga. Sabi niya, ako na. Alay siya. Sabi niya, wag niyong buhusan ng gasolina or kerosene o gas. Buhusan niyo ng tubig, yung alay na yan. Sabi niya. Sige, buhusan nyo. Di ba tubig? Paano masusunog ang tubig? Kung wala namang oil yun, di masusunog ang tubig. Di ba? Ayun. Tumingala lang si Samuel, nagdasal. Sabi ng langit, kaboom! Kaboom! Sunog! Di ba? Tapos ang ginawa ng Diyos sa galit niya, sinunog niya yung mga alay ni Baal, propeta ni Baal, sinunog niya rin sila. Di ba? Isang patunay that manifestation that the God of Israel is alive during yung sa Bible, sinusulat niyo. Hanggang ngayon ang Diyos Ama at si Jesucristo ay buhay kung maniniwala kayo. Pero itong mga to sa palagay ninyo. Sa palagay ninyo. Bakit ko nire-relate yung ganong istorya? Because their hearts is not really for praising God. Hindi yun ang intention nila. Di ba anong sabi ng Diyos? Submit yourself to the authorities for God's sake. Kasi instituted yan, nilagay ng Diyos yan. And also pray for them. Hindi para i-malign, tulad nung ginawa ni Digong, tulad nung ginawa ng mga anak niyang lalaki. So how do you think? Pag ganun ulit ang prayer rally nila, without honoring God, without praising God, without lifting up their concerns to God genuinely from their hearts, palagay nyo pakikinggan sila? Baka parusahan pa sila ng Diyos sa galit ng Diyos, ginagambala nyo ang Diyos sa walang nonsense ninyong dasal. Diba? Ang sabi nga diyan, kung gusto nyo talagang makausap, masinsinan ng Diyos, go to a secluded place. Ikaw lang. Walang ibang nakakakita. Only God. Because what is done in secret, mas maganda pa yun sa Diyos. At buong puso kang nananaghoy sa Diyos. Hindi dito. Diba? Dinidistort ninyo ang meaning ng prayer rally or prayer meeting. Ayan sa Inquirer.net,
Yung mga mapagmataas pa, tingnan nyo, yung title. Marcos, ex-President Duterte urged to reconcile, jointly lead prayer rally. The word reconcile, bakit? Bakit kailangan mag-reconcile? What is to reconcile for? Bakit? Nag-away ba? Sino nakikipag-away? Sino nagsimula ng away? Di po ba? Nakakaloko naman pala kayo eh. At the same time, the Marcos administration is too young. But you are already, hinuhusgahan nyo na. Sino ngayon ang palalo? Sino ang hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Dito, mga kababayan. Sino? Ha? Sino ang hindi tumutupad sa utos ng ng Diyos? Submit yourselves to the authorities for God's sake and pray for them. Pero dito, anong ginagawa ninyo? You are forcing this administration, especially PBBM, to attend to your prayer rally? To your prayer rally? That is so questionable? Di po ba? Tapos sasabihin nyo, reconcile? For what? So, ibig sabihin, si Pangulong Marcos pa ang pupunta doon, ngingiti-ngiti, makikipagkamay para lang makipagbati. Unang-una, siya ang ginago. Bakit kinakailangan pang gawin ito sa prayer rally? All you have to do is ask your poon and his sons to go to Malacanang and talk to the president. Ask for forgiveness. Say sorry. Pero hindi po nila magawa because of their pride. Remember, sabi ng mga Catholics, one of the original 7 sins, pride. Tapos magdadasal kayo, ni hindi pa nga kayo humihingi ng tawad sa ginawa ninyo? Di po ba? Grabe naman kayo. Tapos, reconcile, kumbaga dating si Pangulong Bongbong pa ang may kasalanan. Anong ginawa sa inyo? Ha? Di ba? Ito pa ang sabi, itong si Greco Bellica yata ang nag-ano nito ang nag-form nito. Ha? Sa prayer gathering pong ito, inaasahan din po namin na magkakaroon ng pagkakataong makapag-usap ng maayos at ang mga bagay na kailangan talakayin na may kinalaman sa ating bayan na pareho nilang ini-espouse. Really? That's what you gonna pray for? Dito sa prayer rally na ito? Pinag-uusapan po yan sa isang seminar o sa isang pag-uusap. Yung parang ginagawa ng Pangulo sa meeting sa Malacanang. Diba? Hindi yan sa isang prayer rally. Ang ipagdasal ninyo ang Pangulo. Ipagdasal ninyo ang administrasyong ito na gabayan ng ating poong may kapal na bigyan pa ng kalakasan, ng pangangatawan, katalinuhan ng pag-iisip, and to be led by the Holy Spirit to guide this nation to the right direction. Kung hindi man maging perfect, it should be guided by the Holy Spirit. Diba? Ano yon? Para maging matiwasay tayo, may kapayapaan tayo, may kaunlaran tayo, at pag-iibigan sa bawat isa. Hindi dyan, mag-aayos-ayos, ipapakita nyo in public. Sa palagay nyo, matutuwa ang Diyos sa inyo dyan? Hindi. Kailangan nyo magdasal dyan. Give honor and praise to God. Dahil ayun ang gusto ng God sa prayer rallies and prayer meetings. Pero dinidistort ninyo. Di po ba? Grabe naman. Ito pa sabi niya. But more importantly, ang pinakamahalagang pangyayari ngayon ay magkaroon ng pagpapakumbabaan at pag-aayos upang tahakin ang future ng ating bayan. Tanga. Itong si Bellica di nag-iisip no? Dapat, itong pagpapakumbabaan ay gawin ng Duterte. After na sinabi nila yon, no, lalong-lalo na yung baste na yan, na mag-resign ang Pangulo, saka yung kanyang ama na sinabing bangag, may adik tayong Pangulo sa Malacanang ngayon without basis, dapat doon pa lang na-realize na nila na mali sila. Bakit aantayin pa ang prayer rally? Diba? Aantayin nyo pang mismo ang Pangulo ang lumapit sa inyo? Sino kayo? Kayo ang bumalahura sa Pangulo. Di po ba? Kayo ang bumastos, bumaboy sa Pangulo in public. Tapos gusto nyo lalapit sa inyo?
kayo pa ang pupuntahan doon kasi sinabi nila, iniimbitahan nila eh. Ang dating eh, parang ang Pangulo pa ang may kasalanan. Ito pa sabi ni Bellica, according to Belgica, the alliance had already sent a letter addressed to both Marcos appealing for both sobriety and reconciliation amid deep concerns about the current political situation in our beloved nations. President Rodrigo Duterte sent a positive response to the message and letter that we sent, ang dating sa amin ng response niya, okay siya to the idea of having a prayer gathering with President Bongbong Marcos to symbolize na pwedeng magkaayos, pwedeng mag-usap, magpapakilala. Susmiyo, gagamitin nyo pa ang prayer rally para lang dyan lang? That is so simple. Kung marunong magpakumbaba si Digong at yung mga anak niya, you don't need a prayer rally. You don't need yung sinasabi nyong TAPS, transparency, accountability, peace, and security. Pero sa akin, trapo. Di po ba? No. Kung matino ang advisor ng dati ninyong Pangulo na Prime Minister ni Baal at yung duwag na mayor ng Davao City, dapat wala pang isang araw humingi na kayo ng sorry. Nagpakumbaba na kayo. Hindi. Inaantay nyo pa yung February 20, Pipi. Sino kayo? Di po ba? Gagamitin nyo pa ang prayer rally just for this? Palagay ninyo, are you pleasing God or are you pleasing men? Palagay ninyo, when you sing praise and offer prayer to God, tatanggapin niya yan? Sa aking opinion, hindi. I-chastise nyo na ako kung i-chastise nyo na ako. Pero hindi po. Sabi dito, iniimbitahan nila ang Pangulo pero walang response ang Pangulo. Bakit ni-response sa inyo ang Pangulo? Kung pupunta siya doon, hindi natin alam kung anong gagawin ninyo. Di ba? Paano kung ma-assassinate ang Pangulo dyan? Sino uupo? Do you think this is a trap, mga kababayan? Trap yan eh. Sa Pangulo, ibig sabihin, ay napa-attend namin ng Pangulo. Ngayon, alam namin siya ang mali. Siya ang may kasalanan. Hindi po. Kung sakali mang aatin ng Pangulo dyan, because he is so humble enough para akuin yung mga kasalanan ng mga Duterte. Kasi ang mga Duterte ay prideful. Hindi marunong kumilala ng kanilang pagkakamali. Tingin nila, they are high and almighty. They are beyond heavens. Sila ang Panginoon, kaya hindi nila sila marunong magpakumbaba. Kung aatin man ng Pangulo dyan, it symbolizes how a good man, a good person, is the President. Kung hindi pa makita ng mga Duterte ito, ng mga Duterte Burak supporter ito, na kung saan walang inaaway, walang ginagago, walang winawalang hiya o binabastos ang Pangulo, kundi kabaliktaran. Sila ang winawalang hiya. Sila ang binabastos. Sila ang ginagawa ng kwento. Pero sila pa rin ang masama. Ganon. So sa palagay nyo, sino ang mas kakaawaan ng Diyos? Ang puso ng Diyos ay nandoon sa mga broken. Nandoon sa mga widowed. Sa mga orphan. Sa mga winawalang hiya. Magpe-prayer rally kayo. Siguraduhin yung alam nyo ang sinasabi ng banal na kasulatan na ito. Diba? Tama, mali. So kayo mga kababayan, sa palagay nyo, aaten dyan ang Pangulo? Nararapat bang umaten ng Pangulo? Nararapat bang magpakumbaba ng Pangulo? Kung baga, ang hari ang siyang luluhod. Diba? Hindi. Sa aking opinion, no. The President can pray by himself or with his family. But to these pagans, tawagin ko ng mga pagano, na ang tanging alam is to exalt themselves. No. Ano ang sabi? Those who humble themselves will be exalted. And those who exalt themselves will be humbled. Yan ang tandaan ninyo. Okay? So, punta naman tayo dito sa isang balita o article dito po sa Rappler. Pagpasensya nyo na yung kanina mga kababayan ha. Kasi po nakakaasar lang sobra naman kasi mga kababayan na biruin nyo, kumbaga ang tingin si Pangulong Marcos pa ang napakasama. Bakit siya
kinakailangan umattend dyan sa prayer rally ng mga Duterte sa Cebu, di po ba? O ito, sa Rappler, The Exorcism of Ferdinand Marcos Jr.? Oh, yung exorcism siguro alam nyo na ibig sabihin niyan, pero for the benefit of us, no, ang sabi lang po dito, the expulsion or attempted expulsion, yung pagtatanggal of a supposed evil spirit from a person or place. So ang sabi dito, the exorcism of Ferdinand Marcos Jr., do you think there is a evil spirit looming around, no, of President Ferdinand Bongbong Marcos? Oh, yan ang dating sa ng Rappler eh. Kaya nga may question mark. Opposing political camps, including Rodrigo Duterte, who called God stupid. Kita nyo yung hypocrisy ni Duterte? Murahin niya, sabihan niyang stupid ang Diyos, pero ngayon magpi-prayer rally siya. Sa bagay, hanggat buhay ang tao, may pagkakataong humingi ng tawad sa Diyos. And God is forgiving. Even on your deathbed, pag ikaw humingi ng tawad at ikaw ay nagpabautismo, do you think God will not accept that? Even on your deathbed, hanggat may humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa mga taong pinagkakasalaan mo, and you ask for baptism, what do you think? Di ba? Oh. Are set to hold rallies to drive away the evil spirits. Yan ang sabi niya. The plot gets thicker when one considers the timing, the 38th anniversary of People Power, the 1986 revolt that unseated the president's father and the namesake dictator Ferdinand Marcos. So sabi ko nga sa inyo, dalawang grupo ang magpi-prayer rally. Isa sa Cebu ni Duterte, isa sa February 23rd to 25th, itong mga dilaw. Para daw, sabi dito ng Rappler, to drive away evil spirits. Itong sa dilaw kasi, ito ang gusto nilang mangyari sa prayer rally naman nila. At least 2 political camps are mounting prayer rallies on February 23rd and 25th to seek the enlightenment of President Ferdinand Marcos Jr. and to resist attempts to change the Constitution, which had been linked to the Chief Executive's cousin. O, ayan daw. So yung sa EDSA ng mga dilaw, para daw po sa Chacha. Na wag sanang matuloy ang Chacha, ang People's Initiative. Wala nga yan. Ang gusto ng Pangulo sa Chacha ay ang economic provision only, no more, no less. Pero itong mga ulalo na ito, they will not accept it. Kasi because of their vicious, malicious thinking, na patuloy pa rin igigiit na baguhin ang sistema ng gobyerno, baguhin ang political system sa atin. Pero sabi na ng Pangulo So therefore, bakit pa kayo magsasagawa ng rally if you don't trust, if you don't submit to the authority of Ferdinand Marcos Jr. who uttered in public, sinabi niya in public, mga hinayupak, patawarin nawa ako ng Diyos, no? Na economic provision lang. No more. Tapos sasabihin nyo, Chacha, to change the political system, to change the government system. Di ba ang titigas ng ulo nyo? Kayo dapat ang pinapalo ng Diyos Kay Duterte, ganun din. People's Initiative, taps daw. Pero sa akin, trapo. Ulitin natin yung trapo. Tanga, revenge, angat, ano yung pin natin? Nakalimutan ko. Di ba? Nasabi ko na kayo na, balikan nyo na lang doon sa simula. Makakalimutin na po ako, Diyos Ay, Diyos ko po, makakalimutan na ako. Sorry naman. Di ba? Pataps-taps pa kayo, trapo. Dito naman sa EDSA, Chacha, People's Initiative din. Di ba? Bakit hindi nyo lang itigil yan? Mag-prayer rally kayo, kunin nyo ang totoong meaning ng prayer rally. Sinabi rin natin yan sa simula. To give honor and praise to God who is in heaven. Yun lang. Genuinely, mula sa puso ninyo. Wala kayong ibang intention just to give praise. Bakit kayo nag-give praise and honor to God? Because you want to do so.
You want to ask something from God that sana dinggin kayo ng Diyos. Pero hindi para i-malign ang gobyernong ito kasi sabi ng Diyos, submit yourselves to the authorities for God's sake. Pray for them. Diba? So that the Holy Spirit will lead them for them to govern properly, for them to govern with efficiency, with knowledge from the God Almighty. Diba? So palagay nyo, wala ba niyan si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi ba nagdadasal ang Pangulong Bongbong Marcos at ang pamilya niya? Anong kamalian na ang nagawa ng Pangulong Bongbong Marcos? Sige nga. Meron na ba kayong nabasa sa balita? Meron na bang na-report ang mga news agency na may kamalian, ginawang mali, kabubuhan ang administrasyong ito? Ang tanging nagbibigay ng mga ito ay yung mga tulad nito na wala namang mailabas na ebidensya. Yung tulad nito, si Prime Minister Naval na sinabing bangag, adik ang Pangulo, nasaan ang ebidensya? Nasaan ang pulboronic video? Wala. Smuggler, pag nanakaw, nasaan? Di ba? Magkakakutsaba daw sila. Nasaan ang ebidensya? Wala. So sa palagay nyo, sino ang kakatigan ng Diyos? Di ba? Ipinag-utos ng Diyos sa atin. Sundin ninyo, ipagdasal ninyo ang inyong mga leader. Di ba? Yung ipagdadasal nyo nga, pero is that really coming from your heart? Or you have any bad intention about that? Alam ng Diyos ang laman ng puso't isip natin. Kaya sa palagay ninyo, sinong mas kakatigan ng Diyos? Di ba? Huwag niyong gaguhin ang mga tao. Alam ko po, ang mga Pilipino, Kristiyano, ang mga Muslim madasalin. Pero sana naman huwag niyong saklawan ang spiritual belief ng mga tao with your political belief. Ihiwalay niyo po. Kasi pag pinasok niyo na ang political belief ninyo sa spiritual belief, kahit na ano pang gawin yung dasal, God will not listen to you. Sabi ko sa inyo, sabi yan sa Bible, get away from me, Satan. You will look for me, but you will not find me. You will pray for me, but I will be silent. Bingi siya. Di ba? Ganon. Sabi diyan, seek and you will find. But that will be with the intent of your heart. Nasabi ko sa inyo, alam na ng Diyos kung ano yung alaman ng utak ninyo, yung laman ng puso ninyo, because God is not confined in time. He is forever. He is already there na hindi pa natin naaabot. Kaya alam niya na. Kaya itong mga to, pa-prayer rally kayo. Sige. Tingnan natin kung anong mangyayari dyan. Baka mamaya, si Digong, mura ng mura doon. Yung mga anak niya, mag-resign ka na. O dito sa prayer rally ng Dilaw, ano nga asahan natin dyan? Kung meron dyan, i-chastise ang gobyernong ito, that's wrong. Hindi nyo nasunod yung sinabi ng Biblia. Pray for them. Diba? Submit to them. Ngayon, kung may nakita talaga kayong mali, kamalian, and then, anong gagawin natin? Remind them. Kung pwede kasuhan. Diba? Kung mali-mali talaga, then you can do some impeachment. Kasi hindi na yun ang kagustuhan ng Diyos. Diba? So far ngayon, wala eh. Kayo, mga kababayan, kaibigan, ano ang maling nagawa na ng administrasyong ito? Huwag niyo sabihin sa akin kasi ang dami ng pinestong dilaw. Lahat po ng previous administration, may mga dilawan na nakaupo. Even on Digong's time, yun na lang partido niyang PDP laban na kay Coco Pimentel, anti-Marcos po yan, dilaw yan. Yun nga lang nag-break away yung mga yan. So wag niyo sasabihin, dami na nakaupo dyan sa kusina, naniniwala kayo dito? Di ba? Ibig sabihin, walang dilawan nung sa administrasyon ni Digong. Digong's administration is not perfect. Kaya wag kayong masyadong high and almighty. Wag niyo sasabihin si Digong lang ang pwede, si Digong lang ang pwede. Hindi po ganun. Why not you not give this administration, the current administration of Marcos, to fulfill its mandate? Ang daming ginagawang maganda ng administrasyong ito. Bakit hindi yun ang ipakita natin? Bakit hindi yun ang suportahan ng mga Dutertes at ng kanilang mga supporters? Yung mga dilaw, minsan nakikiko-operate na. Hindi na sila nag-iingay. Tingnan nyo si Trillanes, sinabi niya sa isang interview, hayaan nyo nang matapos ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi galit siya eh. Pag natanggal si Marcos, sino papalit?
Si Duterte, hate na hate nila yun eh. Between Ferdinand Marcos Jr. and Sara Duterte, who do will support? Who will they choose? Dito na ako kay Bongbong. So far, wala namang ginagawang masama. Hindi nagsasabing no comment. Meron siyang say sa West Philippine Sea. No square inch of land will be taken away from us by foreign invaders. Si Sara Tamilmil, no comment. No? O mga kababayan, baka maglabas ako ng mercs ng no comment. Unahan ko na kayo. Idea ko na yan, akin na yan. No comment. Nag-iisip pa lang ako ng design. Lalabas ko, no comment. Yan. Di ba? Oh. Lalabas tayo ng merch na yan. Sana matulungan tayo ni Ilora. Ilora, tulungan mo ako. Hindi po ako mahusay sa graphics eh. Kung may idea kayo, send nyo dyan sa comment section. Di ba? Saan kayo? Doon sa presidenteng may political will kaysa sa future president na puro no comment. Kulang na lang, no comment, mag-BB na lang tayo. Ilan yung BB? Bibigyan natin ng content yan. Bibigyan tayo ng BB. O kayo po mga kababayan, sa palagay ninyo, no? I'm just praying, no, that this prayer rally of these two groups will really be a prayer rally. Truly, they will pray for the Marcos administration to succeed. Truly, they will pray to God to enlighten them that they have to submit to the authority or to the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Truly, pray for that they will help this administration to succeed in whatever projects or programs. Di ba? Ganun sana. Kasi kung magtagumpay ito, administrasyon na ito, sinong makikinabang? Do you think sila lang? Hindi. Everybody will benefit, even to the least to the highest. Magbe-benefit yan. Because that's what yung aspiration ng Pangulong Bongbong Marcos. He have seen not all but some, no? Simula nung namuno ang kanyang ama, nakita niya eh. At ngayon, besides sa mga nakita niya, ano yung gusto niya na mangyari sa ating bansa? Hindi na para sa pamilya niya, hindi na para sa sarili niya, hindi na para sa mga anak niya. Settled na sila. Remember, they are rich beyond compare. Settled na sila. Di ba? Now, ang gusto ng Pangulo is for us, yung mga mahihirap, mga middle class, to experience some yung kaginhawahan sa buhay. Yung mayayaman, wala na, settled na yan. Nakakapag-travel na yan all over the world. They have eaten a lot of caviars. Tayo, ni katiting na caviar, hindi. Ang natikman ko lang noon, yung sagalo, ano ba yun, yung isda, yung taba ng isda, yung parang buntis pa yata yung kinain mo. Yun, caviar. Di ba? So kayo, anong masasabi niyo mga kababayan, no? Sana sa prayer rally na yan ng mga Dutertes at mga LP, mga Dilawan, tunay na ipagdasal nila na magtagumpay itong Marcos administration. At sa mga Duterte, santabi nyo na ang pride ninyo, magpakumbaba kayo sa Pangulo dahil wala namang ginawang masama sa inyo ang Pangulo. Bakit siya ang magpapakumbaba? Hindi naman siguro martir ang Pangulo. Tao lamang siya, hindi po siya Diyos. Di ba? O kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.